Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 581. Sa wakas, naayos na ang katawan ni Tianlin. Gayunpaman, sa oras na ito, umasa siya sa lakas ng kanyang mga braso upang suportahan ang kanyang sarili. Ang kanyang mga binti ay hindi nang ahas na tumapak sa lupa. Oo nga, tapos dahan-dahan mong bitawan ang mga kamay mo at tumayo ka. Nagpatuloy si Huang Feng na humihikayat sa gilid. Nakinig si Tianlin sa mga salita ni Huang Feng. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at nanginginig habang unti-unti niyang binibitawan ang kanyang mga braso. Pagkatapos nun, nanginginig ang katawan niya dahil sa balanse, para siyang babagsak. Okay lang, kumapit ka. Nasa harap mo ako, hindi ka mahuhulog sa lupa. Tumayo si Huang Feng sa harap ni Tianlin at sinabi. Tumango si Tianlin at sinubukang kontrolin ang kanyang katawan. Naniwala siya kay Huang Feng tulad ng paniniwala niya sa kanyang kapatid. Alam niya na paprotektahan siya ni Huang Feng at hindi siya hahayaang masaktan. Sa makatuwid, kahit na hindi pa rin siya makatayo at mahuhulog mamaya, kasama si Huang Feng, hindi siya mahuhulog sa lupa. Sa wakas, si Tianlin ay tumayo ng tuwid sa sarili niyang pagsisikap. Kahit medyo nanginginig pa ang katawan niya, ginawa niya talaga. Umasa lang siya sa sarili niyang mga paa para tumayo. Sa oras na ito, ang kanyang mga kamay ay ganap na nabitawan, at wala nang ibang lugar upang humiram ng lakas. Tumayo talaga ako, sigaw ni Tianlin. Sa mga oras na ito, marami na ring luha ang kanyang mga mata, na mas lalong nakakaawa. Gayunpaman, ang kasalukuyang Tianlin ay malinaw na hindi kailangan ng iba na maawa sa kanya. Ang gusto niya ay ibabahagi ng iba ang kanyang kagalakan. Kuya Huang, tumayo talaga ako. Nakita mo ba? Tumayo ako gamit ang sarili kong mga paa. Sigaw ni Tianlin sa lugar kung saan nakatayo si Huang Feng. Well, I saw it. Tianlin, good job. I told you kaya mo yan. Puno rin ng mga ngiti ang mukha ni Huang Feng at sinabing, kung gayon, subukang gumawa ng 2 hakbang pasulong. Sa pagkakataong ito, si Tianlin ay walang kahit katiting na pag-aalinlangan, at hindi rin siya kinakabahan. Punong-puno lang siya ng expectations. Sa sandaling humakbang pasulong si Tianlin, hindi naiwasang bumagsak ang kanyang katawan. Sumigaw siya, ngunit pagkatapos ay naramdaman niyang nahulog siya sa isang mainit na yakap, na nagpagan sa kanyang pakiramdam. Ang takot na ngayon ay nawala sa isang iglap. Okay lang, kaya mo yan. Matagal ka na lang hindi nakakalakad kaya hindi ka sanay. Subukan mo lang ng ilang beses at gagaling ka. Sabi ni Huang Feng kay Tianlin, na may kaunting gulat pa rin sa kanyang mukha. Oo, Kuya Huang, tiyak na masasanay ako. Sabi ni Tianlin. Kahit na namiss niya ang mainit na yakap, alam niya kung ano ang dapat niyang gawin ngayon. Kaya, inilagay ni Tianlin ang kanyang mga kamay sa dibdib ni Huang Feng, pagkatapos ay tumayo muli ng tuwid at sinubukang igalaw ang kanyang mga paa, habang si Huang Feng ay nasa tabi niya upang protektahan siya. Sa sumunod na panahon, sinubukan ni Tianlin ang kanyang makakaya na maglakad muli sa ilalim ng proteksyon ni Huang Feng. Kung tutuusin, hindi makalakad si Tianlin dahil sa kakaibang sakit, hindi dahil hindi siya makalakad simula pa noong bata pa siya. Kaya, pagkatapos mag-adapt ng ilang panahon, si Tianlin ay makakalakad ng mag-isa nang walang tulong ni Huang Feng. Bagamat medyo nanginginig pa ang kanyang katawan, ginawa niya talaga ito nang walang tulong ng wheelchair at ibang tao. Kaya naman, ang nasasabik na si Tianlin ay muling lumuha. Alam ng Diyos kung gaano niya kagustang bumalik sa normal na buhay at hindi na maging pasanin ng kanyang kapatid. Gayunpaman, pagkatapos ng paulit-ulit na pagkabigo sa paggamot, ibinaon niya ang ideyang ito sa kanyang puso at hindi ipinaalam sa iba, lalo na sa kanyang kapatid, dahil natatakot siya na ang kanyang ideya ay magdulot ng higit na problema sa kanyang kapatid. Kaya, sinubukan ni Tianlin ang kanyang makakaya upang matutunan kung paano mamuhay sa isang sitwasyon kung saan wala siyang makita at hindi makalakad, at nagtagumpay siya. Tila kontento na siya sa ganitong uri ng buhay. Kung tutuusin, siya lang ang nakakaalam kung ilang beses siyang lihim na umiyak nang mag-isa siyang nakahiga sa kama sa hating gabi. Gayunpaman, tuwing madaling araw, muli niyang babalikan ang masayahin at masiglang dalaga,
na nagpapagaan sa loob ng kanyang kapatid. Ngayong napagaling na ni Kuya Huang ang kanyang binti, hindi na niya kailangang mainggit sa iba. Malapit na siyang maglakad at tumakbo. Nagbago ang kanyang buhay dahil kay Kuya Huang. Kuya Huang, salamat. Tuwang-tuwa si Tianlin kaya bigla siyang yumuko kay Huang Feng. Hindi lamang niya pinasalamatan si Huang Feng sa ngalan ng kanyang sarili, ngunit pinasalamatan din niya si Huang Feng sa ngalan ng kanyang kapatid. Kung kaya niyang maglakad ay mababawasan ang pasanin ng kanyang kapatid, kahit na hindi inakala ng kanyang kapatid na siya ang kanyang pasanin. Masasabing tinulungan ni Huang Feng hindi lamang siya, kundi pati na rin ang dalawang tao. Anong ginagawa mo? Magkaibigan tayo di ba? Tungkulin kong tulungan ka. Mabilis na tinulungan ni Huang Feng si Tianlin na tumayo at sinabi. Salamat, salamat. Medyo emosyonal pa rin si Tianlin para magpasalamat kay Huang Feng. Talagang nagpapasalamat siya kay Huang Feng, ngunit hindi niya alam kung paano ipahayag ang kanyang pasasalamat kay Huang Feng maliban sa mga salitang ito ng pasasalamat. Well, I know how you feel. Hindi ba dapat tawagan mo ngayon ang kapatid mo at sabihin sa kanya ang magandang balita? Nalaman ni Huang Feng na hindi niya mapigilan ang pagkilos ni Tianlin, kaya kinailangan niyang ilihis ang atensyon nito. Oo, gusto kong sabihin sa kapatid ko at hayaan siyang maging masaya. Gaya ng inaasahan, si Tianlin ay ginulo ni Huang Feng. Hindi siya patuloy na nagpasalamat kay Huang Feng, ngunit natagpuan niya ang kanyang mobile phone at tinawagan ang kanyang kapatid. Dahil hindi niya nakikita, hindi siya makagamit ng smartphone. Gumamit siya ng lumang telepono, at tanging numero ng telepono ng kanyang kapatid ang nakalagay doon. Hello kuya, tumayo ako. Tumayo ako. Tinawag ni Tianlin si Tianjun. Wala siyang pakialam sa ginagawa ng kanyang kapatid. The moment the phone was connected, excited na sabi niya sa kapatid. Anong sabi mo? Hindi kita narinig ng malinaw. Hindi alam ni Tianjun kung dahil ba sa hindi niya talaga narinig ng malinaw sa unang pagkakataon, o dahil masyadong biglaan ang balita at hindi siya makapaniwala. In short, gusto niyang ulitin ng ate niya ang balita ngayon lang. Kuya, sabi ko tumayo na ako, at kaya kong maglakad mag-isa. I don't need a wheelchair in the future. You can throw it back. I'm really tired of this thing. Ayoko nang makita pa, sabi ulit ni Tianlin. Kaya mo ba talagang tumayo at maglakad? Totoo ba yun? Hindi ka nagsinungaling sa akin, tama? Hindi pa rin naniniwala si Tianjun. Oo, hindi ako nagsinungaling sa iyo. Pinagaling ako ni Kuya Huang. Sabi ni Tianlin. Nandito rin si Huang Feng. Talaga bang gumaling ito? Well, babalik ako kaagad. Hintayin mo ako, puputulan ko ang wheelchair na iyon at susunugan ko bilang panggatong pagbalik ko. Narinig ni Tianjun ang sinabi ng kanyang ate, hindi na siya nag-alinlangan pa at sinabi agad. Kabanata 582. Hoy, kuya, sandali. Huwag kang magmadaling bumalik. Nasa trabaho ka. Hey. Nais lang ipaalala ni Tianlin sa kanyang kapatid na maaari itong bumalik sa gabi upang makita siya. Oras ng trabaho ngayon, at nandito pa rin ang kanyang amo. Talagang hindi nararapat na laktawan ang trabaho ng lantaran. Iyon, Kuya Huang, pasensya na. Masyadong nag-aalala ang kapatid ko sa akin, kaya, nang makitang ibinabana ng kanyang kapatid ang telepono at diretsyong bumalik, medyo nahihiya na sinabi ni Tianlin kay Huang Feng. Okay lang. Alam ko naman na malalim ang relasyon ninyong magkapatid. Naiintindihan ko naman. Ngayon, naalala rin ni Huang Feng na sinabi ni Tianjun noon na sinabi niya sa kanyang kapatid ang tungkol sa kanyang trabaho. Siya ay nagtatrabaho para sa kanya bilang isang security guard. Sa makatuwid, si Huang Feng ay boss pa rin ni Tianjun sa pangalan, kaya labis na nag-aalala si Tianlin. Kuya Huang, maraming salamat. Napakabuti mong tao. Agad na masayang sabi ni Tianlin. Hehe, nakita ni Huang Feng ang maaraw na ngiti ni Tianlin, at napakaganda ng kanyang kalooban. Hindi nagtagal, tunog ng pagbukas ng pinto. Malamang, bumalik si Tianjun. Sa katunayan, matapos matanggap ang tawag mula sa kanyang kapatid, hindi na makapaghintay si Tianjun na makitang tumayo muli ang kanyang kapatid, kaya hindi siya naghintay kahit saglit. Dahil wala pa siyang sasakyan, sumakay na lang siya ng taxi pabalik. Dahil dito, paulit-ulit niyang hinimok ang driver na magmadali sa kalsada,
at hindi nawala ang saya sa kanyang mukha. Nang marinig ni Tianlin ang tunog ng pagbukas ng pinto, tumayo siya at humarap sa pinto. Binuksan ang pinto, at pagkatapos ay walang ibang tunog. Ang nagbukas ng pinto ay natural na si Tianjun. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang hindi sumusukong lalaki na ito ay tumingin sa kanyang nakababatang kapatid na babae na nakatayo hindi kalayuan sa pinto. Puno na ng luha ang mukha niya. Kahit na siya ay dumanas ng malubhang pinsala noon, hindi siya nagpatak kahit isang luha. Pero ngayon, punong-puno ng luha ang mukha niya at ni Katie Ting ay wala siyang balak tumigil. Nakatayo lang si Tianjun sa labas ng pinto, nakatingin sa kapatid na umiiyak. Hindi siya nagsalita. Natatakot siya na lahat ng nakikita niya ay peke. Panaginip lang ang lahat. Sa sandaling gumawa siya ng tunog, ang panaginip na ito ay madyay gising, at ang kanyang kapatid na babae ay uupo muli sa mapahamak na wheelchair na iyon. Kuya, ikaw ba yan? Sa sandaling ito, si Tianlin, na nakarinig ng tunog ng pagbukas ng pinto ngunit walang narinig na nagsalita o pumasok, ay hindi maiwasang magtanong. Ako na ate, ako na. Nakabalik na ako. Kinokontrol ni Tianjun ang kanyang ekspresyon, hindi hinayaan ang kanyang sarili na mabulunan ng hikbi, at pagkatapos ay sinabi sa kanyang kapatid na may ngiti. Kakaiba talaga ang ekspresyon niya, sabay tawa at umiiyak. Bukod dito, ipinakita ito sa isang matangkad at malaking lalaki na tulad niya, na mas kakaiba. Kuya, bumalik ka na. Bakit hindi ka pumasok? Bakit wala kang sinabi? Sabi ni Tianlin. Papasok na ako, papasok na, nagmamadaling sabi ni Tianjun. Pagkatapos, mabilis siyang pumasok at isinara ang pinto. Pumunta siya sa gilid ng kapatid at tinulungan itong tumayo. Ate, kaya mo ba talagang tumayo at maglakad ng mag-isa? Oo naman, hindi ba ako nakatayo ngayon dito? Kuya, tumayo ka dyan at huwag kang gagalaw. Maglalakad ako ng ilang hakbang para ipakita sa iyo. Narinig ni Tianlin ang kanyang kapatid at masayang sinabi. Kakalakad pa lang niya, parang batang kakakuha lang ng laruan. Hindi na siya makapaghintay na maglakad pa. Sige, maglakad ka, babantayan kita, sabi ni Tianjun. Pagkatapos, binitawan ni Tianlin ang braso ng kanyang kapatid at naglakad ng mag-isa. Halata na medyo nanginginig pa ang katawan niya pero kaya niyang maglakad mag-isa. Sa katunayan, ito ay mas mahusay kaysa sa dati. Naniniwala siya na pagkaraan ng ilang sandali, makakabawi talaga siya sa antas ng isang normal na tao. Kuya, kamusta? Naglakad ba ako ng maayos? Naglakad ng pabalik-balik si Tianlin, pagkatapos ay bumalik sa tabi ni Tianjun at humingi ng papuri. Oo nga naman, mas maganda ka sa mga model na yan. Kung magiging model ang kapatid ko, ang ganda-ganda niya at ang mga mata ng mga tao ay lalabas sa kanilang mga socket. Sabi ni Tianjun habang hinahaplos ang buhok ni Tianlin ng may kasiyahan. Kuya, pinagtatawanan mo ako. I can't compare to those models, nahihiyang sabi ni Tianlin. Bakit hindi mo kayang ikumpara sa kanila? Sa mata ko, ikaw ang pinakamaganda. Walang anuman ang mga modelong iyon. Sabi ni Tianjun. Well, don't say that. Pagtatawanan ka ni Kuya Huang. Mabilis na pinigilan ni Tianlin ang kanyang kapatid. Nandoon pa rin si Huang Feng. Gagawa siya ng tanga. Sa sandaling ito, sa wakas ay naalala ni Tianjun na ang kanyang kapatid na babae ang pinakamalaking kontribusyon sa kanyang paggaling. Kaya naman, lumapit siya kay Huang Feng na puno ng pasasalamat ang mukha at sinabing, Salamat, salamat sa pagpapagaling sa binti ng kapatid ko. Hindi na mauulit. Walang magawang sinabi ni Huang Feng, maraming beses pa lang akong pinasalamatan ng kapatid mo. Magkapatid talaga kayo, pareho pa nga kayo ng sinasabi. Iyon ay dahil talagang pinahahalagahan ka namin. Tumingin si Tianjun sa kanyang kapatid at sinabing, maaaring hindi mo naranasan ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa, kaya hindi mo maintindihan ang aming nararamdaman sa oras na ito. Kaya, kahit ilang beses kaming magpasalamat sa iyo, hindi namin maipahayag ang aming pasasalamat sa iyo. Tama na, Tianlin also echoed, kung hindi dahil sa iyo, hindi ako makakaalis sa wheelchair habang buhay. Nang marinig ng kanyang ate ang wheelchair, tila may naisip si Tianjun. Pumunta siya sa kwarto at nakakita ng maliit na martilyo. Pagkatapos, inindayog niya ito at marahas na binasag ang wheelchair. Pa! Ang tunog ay nagpatalon kay Tianlin sa takot. Kuya, anong ginagawa mo?
Tanong ni Tianlin. I'm smashing the wheelchair. Hindi ba tayo pumayag na putulin ang bagay na ito at sunugin? Bukod dito, matagal na akong hindi nasisiyahan sa bagay na ito. Sabi ni Tianjun. Sa tuwing nakikita niya ang kanyang kapatid na babae na nakaupo sa wheelchair, ang kanyang puso ay hindi komportable. Palagi niyang iniisip na isang araw ay makakaalis ang kanyang kapatid na babae sa wheelchair at makakalakad ng mag-isa. Sa oras na iyon, tiyak na buwagin niya ang wheelchair na ito. Nang marinig ang sarili niyang mga salita, hindi nagsalita si Tianlin. Sa katunayan, mas kinasusuklaman niya ang wheelchair na ito kaysa sa kanyang kapatid, dahil ang wheelchair ay palaging nagpapaalala sa kanya na siya ay isang taong may kapansanan, at maaari lamang maging pabigat sa kanya. Kaya, ngayong nakakalakad na siya mag-isa, ayaw na niyang makita ang wheelchair na ito. Mas mabuting hayaan na lang ng kanyang kapatid na buwagin ito. Kaya, paulit-ulit na binasag ni Tianjun ang wheelchair. Hindi siya tumigil hanggang sa tuluyan na itong nasira. Itatapon ko sa ibaba mamaya. Sa hinaharap, hindi na natin kailangan itong sirang bagay. Malakas na sabi ni Tianjun, puno ng excitement ang mukha niya. Kabanata 583. After a busy time, nagkaayos na silang tatlo. Kung tutuusin, mas mahina ang katawan ni Tianlin kaysa sa mga normal na tao, kaya nang makaramdam siya ng pagod, nagpahinga siya sa tulong ni Tianjun. Gayunpaman, bago magpahinga, paulit-ulit niyang hiniling kay Huang Feng na huwag umalis at manatili para sa hapunan. Kung hindi, magagalit siya sa kanya. Pumayag din si Huang Feng, kaya nagpahinga si Tianlin. Huang Feng, salamat. Matagal ko nang hindi nakikita ang kapatid ko na ganoon kasaya. Bagamat kadalasan ay mukhang napakasaya niya, alam kong hindi talaga siya masaya sa puso niya. Ayaw niya lang na mag-alala ako. Dati, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko para mapasaya siya ng totoo. Sa puso ko lang ang naiisip ko, pero ngayon, alam kong masaya talaga siya. Pagkatapos magpahinga ni Tianlin, pumunta sina Huang Feng at Tianjun sa bulwagan at umupo. Si Tianjun ay muling nagpahayag ng kanyang pasasalamat kay Huang Feng. Naisip ni Tianlin na itinago niya ito ng mabuti, at hindi nalaman ng kanyang kapatid. Gayunpaman, sila ay magkapatid kung tutuusin. Paanong hindi maintindihan ni Tianjun ang kanyang kapatid pagkatapos ng maraming taon na magkasama? Gayunpaman, sa nakaraan, kahit na alam niyang pinipilit ng kanyang kapatid na ngumiti, dahil hindi niya ito mapagaling, wala siyang paraan upang mapasaya ito ng totoo. Ngunit ngayon, nakita ni Tianjun ang taos-pusong ngiti ng kanyang kapatid. Ang ganitong uri ng ngiti ay nawala sa loob ng maraming taon. Dahil may kakaibang sakit ang kanyang ate, hindi na niya ito nakita. Ngayon, sa wakas ay nakita na rin niya ito. Ang lahat ng ito ay dahil sa tulong ni Huang Feng. Sabi ko tama na, halika na naman. Ang dami kong narinig na pasasalamat na nagiging kalyo ang tenga ko. Sabi ni Huang Feng, bagamat alam kong medyo matako ako, gusto ko pa ring tanungin ang mga mata ng kapatid ko. Sa pagkakataong ito, hindi na muling nagpasalamat si Tianjun kay Huang Feng. Naalala na niya ang bagay na ito sa kanyang puso. Ang kanyang pasasalamat kay Huang Feng ay talagang hindi isang bagay na maaaring ipahayag sa ilang simpleng salita. Tiyak na babayaran niya si Huang Feng ng mga praktikal na aksyon sa hinaharap. Gayunpaman, kahit na siya ay lubos na nagpapasalamat kay Huang Feng, si Tianjun ay nag-aalala pa rin sa kanyang kapatid. Kaya naman, kahit pakiramdam niya ay medyo samobra na, hindi pa rin niya maiwasang magtanong. I have seen your sister's eyes before. Frankly speaking, mas malala pa ang sitwasyon kaysa sa paa niya. Naunawaan ni Huang Feng ang ibig sabihin ni Tianjun, at hindi niya ito sinisisi. Kung tutuusin, may malasakit siya sa kapatid niya. Nang marinig ang mga salita ni Huang Feng, medyo malungkot ang mukha ni Tianjun. Bagamat nakakalakad na ang kanyang ate, sayang pa rin ang hindi niya makita. Wala ring paraan para mamuhay siya ng normal. Gayunpaman, makatitiyak ka na dapat ko itong gamutin, ngunit maaaring tumagal ito ng mas mahabang panahon. Nakita rin ni Huang Feng ang pagbabago sa mukha ni Tianjun. Naiinggit siya sa relasyon nilang magkapatid. Gayunpaman, sa pag-aakalang mayroon din siyang magandang kapatid na babae, hindi nakaramdam ng inggit si Huang Feng. Talaga, maaari ba itong gumaling?
Nagtatakang sabi ni Tianjun. Noong dumating si Huang Feng para gamutin si Tianlin noon, ginamo lang niya ang binti nito at hindi hinawakan ang mga mata nito. Naisip ni Tianjun at ng kanyang kapatid na babae na walang paraan si Huang Feng para gamutin ang binti ni Tianlin. Gayunpaman, sa oras na iyon, naramdaman nila na napakahusay na upang mapagaling ang kanyang binti. Bukod dito, hindi sila nang ahas na paniwalaan na kaya talagang gamutin ni Huang Feng ang binti ni Tianlin. Gayunpaman, ngayong napagaling na ni Huang Feng ang binti ni Tianlin, natural na medyo matako si Tianjun. Ngayong sinabi na talaga ni Huang Feng na kaya niya itong gamutin, paanong hindi magiging masaya si Tianjun? Well, walang problema, sabi ni Huang Feng. Gayunpaman, ang enerhiya sa kanyang katawan ay makapagpapagaling sa mga mata ni Tianlin, ngunit mas magtatagal ito. Hindi man ito mapagaling, nasa kanya pa rin ang exchange store, di ba? Dahil mayroon siyang tindahang iyon, malaki ang tiwala ni Huang Feng. Hanggat mayroon siyang sapat na pera, ano ang hindi niya magagawa? Salamat, hanggat ginagamot mo ang mga mata ng aking kapatid, ang buhay ko, Tianjun, ay magiging iyo sa hinaharap. Tuwang-tuwang sabi ni Tianjun kay Huang Feng. Noon pa man ay mahirap para kay Tianjun na tanggapin na hindi kayang mamuhay ng normal na tao ang kanyang kapatid. Ito ang dahilan kung bakit siya nagpumilit na gamutin ang kanyang kapatid sa loob ng maraming taon. Siyempre, kahit hindi mo magamot ang mata ko, magiging sayo na ang buhay ko simula ngayon. Dahil hinayaan mong maramdaman muli ni ate ang pakiramdam ng pagiging grounded, dagdag ni Tianjun. Hindi ko tinatrato ang kapatid mo para sa iyong buhay. Dapat mong panatilihin ang iyong buhay. Hindi ko ito gusto, sabi ni Huang Feng. Alam ni Tianjun na nagsasabi ng totoo si Huang Feng. Sa simula, si Huang Feng ang nagkusa na humiling na gamutin ang kanyang kapatid na babae, at hindi siya gumawa ng anumang kahilingan. Gayunpaman, habang ginagawa ito ni Huang Feng, mas nagpapasalamat si Tianjun kay Huang Feng sa kanyang puso. Kahit na sabihin ni Huang Feng na ayaw niya sa kanyang buhay, halatang hindi madaling magbago ang isip ni Tianjun. Pagkatapos noon, hindi na nag-abala pa si Tianjun sa isyong ito. Gusto lang niyang ipaalam kay Huang Feng na mayroon siyang ideyang ito. Gayunpaman, sumimangot siya at sinabi kay Huang Feng, "Ngayon, narinig ko ang balita sa underworld na may gustong magturo sa iyo ng leksyon. May nasaktan ka ba kamakailan? Sinaktan ang isang tao." Biglang iniba ni Tianjun ang paksa, na nagpatigil kay Huang Feng. Gayunpaman, pagkatapos marinig ang kanyang mga salita, lumitaw ang figure ni Pang Chengfo sa isip ni Huang Feng. Kakagawa lang niya ng away sa kanya sa umaga, at pinaalalahanan siya ni Tang Mazo na mag-ingat sa paghihiganti ni Pang Chengfo. Kung iisipin, ang taong gustong maghanap ng magtuturo sa kanya ng leksyon ay si Pang Chengfo. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ganoon kabilas ang kanyang paghihiganti. Wala pang isang araw, nakipag-away ako sa isang tao, at ang kabilang partido ay medyo makapangyarihan, sabi ni Huang Feng. Then it won't be wrong. Akala ko pare-pareho lang ang pangalan. Ikaw pala talaga ang gusto nilang turuan, ani Tianjun. Well, alam mo ba kung sino ang nahanap nila para turuan ako ng leksyon? Kailan sila dumating? Tanong ni Huang Feng. Sa katunayan, hindi siya masyadong nag-aalala. Hanggat hindi siya binaril sa likod, sa kanyang kasalukuyang mga kasanayan, ang pakikitungo sa ilang mga gangster ay isang piraso ng cake. Nahanap nila si Old Fang, na kilala sa underworld bilang Big Head Fang. Ang taong ito ay walang awa na gumagawa ng mga bagay-bagay, at hindi siya nag-iiwan ng kahit anong pahinga. Gayunpaman, marami siyang underlings. Alam kong hindi mahina ang iyong mga kakayahan, ngunit mas mabuting mag-ingat, sabi ni Tianjun. Sasamahan kita sa mga araw na ito. Malinaw na gustong tulungan ni Tianjun si Huang Feng. Bagamat alam niyang tila may koneksyon si Huang Feng sa istasyon ng pulis, ang mga pulis na iyon ay halatang hindi laging nasa tabi niya. Kabanata 584. Hindi na kailangan, sabi ni Huang Feng. Alam ko naman na sobrang confident ka sa skills mo, pero marami silang tao. Hindi ka pwedeng magkamali na mag-ingat. Medyo hindi mapakali na sabi pa ni Tianjun. Sa opinyon ni Tianjun, ang mga kakayahan ni Huang Feng ay dapat na katulad niya, o mas malakas pa sa kanya.
Gayunpaman, hindi siya nang ahas na sabihin na kaya niyang harapin ang napakaraming tao na kumukubkob sa kanya ng mag-isa. Ang mailap na nakatagong sandata ni Huang Feng ay napakalakas din, ngunit pagkatapos ng lahat, ang isang nakatagong sandata ay isang nakatagong sandata. Hindi ito magagamit sa publiko. Kapag nahaharap sa isang pagkubkob mula sa isang pulutong, ito ay walang epekto. Don't worry, I will be fine, sinabi ni Huang Feng. At, wala akong balak maupo at hintayin ang kamatayan. Kung noon pa man, malamang na hindi maglalakas loob si Huang Feng na piliin na magkusa sa pag-atake. Gayunpaman, ngayong tumaas ng husto ang kanyang lakas, at marami na siyang natutunang bagay na nagel iligtas buhay, mas kumpiyansa siya sa kanyang sarili. Sa makatuwid, ngayong alam na niya kung sino ang haharap sa kanya, pinili ni Huang Feng na magkusa sa pag-atake. Hindi na kailangang maghintay para sa kabilang partido na dumating sa kanyang pintuan. Kung tutuusin, kung ganoon, ang oras at lugar ng laban ay hindi niya pipiliin. Kung ang kabilang partido ay natagpuan siya sa isang lugar na hindi angkop para sa kanya upang lumipat, tulad ng kanyang pabrika o isang lugar na maraming tao, magkakaroon siya ng maraming pag-aalinlangan. Hindi magiging maganda iyon. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Tianjun. Dapat alam mo kung saan makikita ang Big Head Fang na iyon. Tumingin si Huang Feng kay Tianjun at sinabi, si Tianjun ay nasa linyang ito rin, at ang kabilang partido ay nasa parehong linya. Ang mga tao sa parehong linya ay mga kaaway. Hanggat may ambisyon si Tianjun, magkakaroon siya ng kaunting pangunawa sa kanyang mga kalaban. At sa pagkakataong ito, sa sandaling may naghanap kay Big Head Fang, alam na ito ni Tianjun. Ito ay malinaw na nagpakita na si Tianjun ay naglagay ng maraming pagsisikap sa aspetong ito. Dapat ay mayroon siyang mga especially iya sa paligid ng kabilang partido, o maaari siyang makatanggap ng impormasyon sa pamamagitan ng malawak na hanay ng mga channel. Anuman ang dahilan, hindi naging mahirap para kay Tianjun na imbestigahan ang kinaroroonan ni Big Head Fang. Gaya ng inaasahan, hindi binaygo ni Tianjun si Huang Feng. Matapos marinig ang mga salita ni Huang Feng, sinabi niya, ayon sa impormasyong natanggap ko, pupunta ang taong iyon sa Majestic Clubhouse ngayong gabi. Golden Brilliance. It's a nightclub. Isa ito sa mga lugar ni Big Head Fang. Hindi ito maliit. Sa puntong ito, kumislap ang mga mata ni Tianjun na may bakas ng inggit. Kung tutuusin, baguhan lang siya sa larangang ito. Kahit na mayroon siyang ilang mga lugar sa ilalim ng kanyang pangalan, karamihan sa mga ito ay maliit. Nakakuha lang siya ng ilang magagandang lugar dahil sa paunang abiso ni Huang Feng. Gayunpaman, hindi sila may kukumpara sa Golden Resplendence na ito. Kung mas malaki ang sukat ng negosyo at mas maluho ang dekorasyon, mas may kakayahan ng kuya na ito. Bukod dito, ang mas maraming bayad sa proteksyon na natanggap niya, si Tianjun ay natural na sobrang inggit. Mabuti naman. Pupunta ako sa Golden Resplendence ngayong gabi para makilala itong Big Head Fang. Casual na sabi ni Huang Feng. Hindi ligtas para sa iyo na pumunta ng mag-isa, tama ba? Bagamat hindi niya ito pugad, marami siyang tao doon. Balita ko marami daw kayang lumaban. Si Big Head Fang ay isa ring veterano sa ating industriya. May mga taong may kakayahan pa rin sa ilalim niya. Magdadala ako ng ilang tao at sasama sa iyo, sabi ni Tianjun. Saglit na nag-isip si Huang Feng at sinabing, samahan mo akong mag-isa. Huwag kang magdala ng iba. Pagkatapos kong makitungo sa lalaking iyon, tatawag ka ng mga tao para pumalit sa kanyang pwesto. Tayong dalawa lang. Natigilan si Tianjun. Bakit naman? Natatakot ka ba? Nakangiting tanong ni Huang Feng. Paano ito posible? Sinabi ni Tianjun, sige, sasama ako sa iyo ngayon. Don't worry, I won't harm you. Kapag may nangyari sa'yo, hindi ako pababayaan ng ate mo. Alam niyang boss mo ako. Nakangiting sabi ni Huang Feng. Kahit na ang Golden Resplendence ay isang Dragon's Pool at isang Tiger's Den, hindi mahirap para sa kanya na makatakas ng hindi nasaktan, kahit na kailangan niyang magdala ng isa pang tao. Hindi pinahintulutan ni Huang Feng si Tianjun na magdala ng napakaraming tao dahil sa pagsasaalang-alang na ito. Kung siya ay pinilit na gumamit ng ilang espesyal na paraan, kung gayon ay hindi niya gustong makita ng maraming tao ang sitwasyong ito. Sa relatibong pagsasalita, si Tianjun ay mapagkakatiwalaan pa rin.
Marahil ay nag-aalala siya na aalis si Huang Feng nang walang palam, kaya hindi masyadong nakatulog si Tianlin. Siyempre, makikita sa excited na expression sa mukha niya na kahit nakatulog siya ay hindi masyadong nawala ang excitement niya. Nang pumunta si Tianjun sa kusina para magtrabaho, sinamahan niya si Huang Feng sa bulwagan para makipag-usap. Gayunpaman, nang magsalita siya, hindi siya tumigil. Nagpatuloy siya sa paglalakad na parang hindi alam ang pagod. Nakangiting tiningnan ni Huang Feng ang mga galaw ni Tianlin at hindi umimik. Dahil si Tianlin ay makakalakad na muli ngayon, ito ay malinaw na isang bagay na ikatutuwa. Kaya si Tianjun ay sadyang nagbukas ng isang bote ng alak upang uminom kasama si Huang Feng. Si Tianlin, na karaniwang sumasalungat sa kanyang kapatid na uminom, ay walang sinabi ngayon. Bukod dito, ngumiti siya at pinanood ang kanyang kapatid at si Brother Huang na umiinom. Sa kanyang puso, ang dalawang taong ito ay ang dalawang taong nagtrato sa kanya ng pinakamahusay sa mundo. Dahil iniisip pa rin nila ang tungkol sa gabing ito, uminom sina Huang Feng at Tianjun para magdiwang, ngunit kinokontrol nila ang kanilang kapasidad sa pag-inom at hindi uminom ng labis. Kahit na si Huang Feng ay may tiwala sa sarili niyang kakayahan, hindi siya nang ahas na hayaan ang kanyang sarili na malasing at sirain ang lugar ng ibang tao. Hindi man sila gaanong nakainom ay halatang maganda ang atmosphere sa hapag. Si Tianjun at ang kanyang kapatid na babae ay halatang nasa mabuting kalooban. Bagamat alam ni Huang Feng na may gustong magturo sa kanya ng leksyon, hindi ito makakaapekto sa kanyang kalooban. Kaya naman, nakipag-chat at nakipagtawanan din siya kay Tianjun at sa kanyang kapatid. Pagkatapos kumain, ginamit ni na Huang Feng at Tianjun ang dahilan na may gagawin pa sila sa kumpanya at sabay silang umalis. Hindi naghinala si Tianlin. Dahil ang kanyang kapatid na lalaki ay lumampas sa trabaho sa hapon at bumalik. Ngayon ay umaasa siya na siya ay maaaring gumanap ng mahusay sa harap ni Huang Feng at mag-iwan ng magandang impresyon. Pagkatapos maglakad palabas ng inuupahang bahay ni na Tianjun at ng kanyang kapatid, nakangiting sinabi ni Huang Feng kay Tianjun, kung alam ng ate mo na hindi kita inuwi sa trabaho, kundi para makipag-away, hindi ko alam kung ngingiti pa rin siya sa harap ko. Wala kang sinabing mali, ang trabaho ko ay lumaban. Ngayon, mag-o-overtime ako. Ani Tianjun. Sa ibaba ng komunidad, nakita ni Tianjun si Huang Feng na dinala siya sa isang marangyang sports car at nagtanong, sasakyan mo ba ito? Pagbalik niya kanina, nakita niya itong sports car. Nang mga oras na iyon, kahit na nag-aalala siya sa kanyang kapatid, nang makita niya ang kotse na ito, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa inggit. Sinong lalaki ang hindi mahilig sa kotse? Bukod dito, ito ay isang marangya na sports car. Kabanata 585. Gayunpaman, sa oras na iyon, hindi inaasahan ni Tianjun na ang may-ari ng super cool na sports car na ito sa kanyang paningin ay si Huang Feng. Bagamat alam ni Tianjun na may kaunting pera si Huang Feng at tila may pabrika, tiyak na hindi siya kasing galing ng mga tunay na mayayaman. Kung hindi, si Huang Feng ay hindi uupa ng bahay noon, ngunit direktang pipiliin na bumili ng bahay. Siguro si Huang Feng ay maaaring magkaroon ng ilang milyon, ngunit sa kasong ito, maaari ba siyang gumastos ng ilang milyon para makabili ng ganoong sasakyan? Iyon ay malinaw na imposible. Sa makatuwid, hindi banggitin na hindi ito naisip ni Tianjun noon, kahit ngayon, nang makita niya si Huang Feng na naglalakad papunta sa kotseng ito, may mga pagdududa pa rin ang kanyang puso. Ito ang kotse ko, sabi ni Huang Feng. Hanggang sa binuksan ni Huang Feng ang lock ng kotse gamit ang susi, naniniwala si Tianjun na nagsasabi ng totoo si Huang Feng. Sa kanya talaga ang kotse na ito. Ang ganda talaga ng sasakyan mo. Pagkatapos maupo sa kotse ni Huang Feng, maingat na tiningnan ni Tianjun ang loob ng sasakyan at naiinggit na sinabi. Ang mga lalaki ay mahilig sa kotse, at si Tianjun ay natural na walang pagbubukod. Dahil siya ay naging isang malaking kapatid, mayroon siyang kaunting pera sa kanyang mga kamay. Kamakailan lamang, nagpaplano siyang bumili ng kotse. At saka, nakita na niya kung anong klaseng sasakyan ang gusto niyang bilhin. Gayunpaman, nang makita niya ang mga sasakyang iyon kumpara sa kotse ni Huang Feng, wala sila. Walang paghahambing sa pagitan ng dalawa. Siyempre, ito ay isang limitadong edisyon. Sabi ni Huang Feng habang mahusay niyang pinaandar ang sasakyan.
Hanggat may mga tagalabas, pipiliin ni Huang Feng na magmaneho ng sarili sa halip na magmaneho ng autopilot. Bagamat mayroon ng ilang mga kotse sa mundo na maaaring magmaneho sa autopilot, ang mga tinatawag na autopilot ay hindi maihahambing sa kotse ni Huang Feng. Nakinig si Tianjun sa mga salita ni Huang Feng at tumango. Bagamat hindi niya alam ang aktwal na presyo ng kotseng ito, sumulyap lang siya sa kotse at alam niyang hindi nagsisinungaling si Huang Feng. Ang nasabing kotse ay hindi maaaring gawing mas produce. Kasabay nito, nagkaroon din si Tianjun ng bagong pag-unawa sa mga mapagkukunang pinansyal ni Huang Feng sa kanyang puso. Maliwanag na hindi lang kakaunti ang pera niya gaya ng inaakala niya. Hindi nagtagal, natuklasan ni Tianjun ang mga katangian ng kotse ni Huang Feng. Iyon ay, ang nakakagulat na pagganap ay partikular na mahusay. Kahit na nagmamaneho na si Huang Feng sa mabilis na bilis, tila hindi niya napansin ang vibration sa kotse. Sa patnubay ni Tianjun, mabilis na natagpuan ni Huang Feng ang ginintoang ningning. Sa pagtingin sa nightclub na may mga kumikislap na neon lights, ang puso ni Huang Feng ay walang masyadong kaba. Nandito na, sabi ni Tianjun pagkababa niya ng sasakyan. Tumango si Huang Feng at sinabing, "Tara na. Pumasok na tayo at salubungin itong Big Head Fang." Nang kakapasok lang nina Huang Feng at Tianjun sa ginintoang karalegan, isang medyo payat na binata ang lumapit at nagsabi, "Brother Jun, nandito ka." Nandito ba si Big Head Fang?" Tanong ni Tianjun. Obviously, kilala niya ang taong ito. "He is here. He came half an hour ago. Nasa private room 308 siya sa 3rd floor. May dala siyang 3 underlings." Mabilis na sabi ng binata. Naunawaan na rin ngayon ni Huang Feng na ang binatang ito ay impormante ni Tianjun dito, at ang kinaroroonan ni Big Head Fang ay natukoy na ng binatang ito bago sila dumating. Sa katunayan, alam ni Tianjun na kinuha ni Big Head Fang ang trabaho upang turuan si Huang Feng ng leksyon kung nagkataon. Sa orihinal, kamakailan lamang ay hinuhukay niya ang mga teritoryong nakuha niya noon at walang intensyon na palawakin. Gayunpaman, alam din niya na kahit na hindi siya lumawak ngayon, magiging kakumpetensya siya sa mata ng ilang tao. Kaya naman, nais niyang maghanda para sa tag-ulan at nais na ayusin muna ang kanyang sariling mga impormante. Ang teritoryong pinangasiwaan ni Big Head Fang ay katabi lang ng teritoryong kasalukuyang pag-aari ni Tianjun. Kaya naman, matapos malaman na biglang pinalawak ni Tianjun ang kanyang kapangyarihan, ilang beses nang na-provoke ni Big Head Fang si Tianjun. Gusto niyang samantalahin ang katotohanang hindi matatag. Si Tianjun at talunin siya. Si Tianjun ay walang kakayahang lumawak sa maikling panahon, ngunit ang pangunahing gawaing pagtatanggol na ito ay kailangan pa ring gawin. Hindi mahirap hanapin ang puot ni Big Head Fang sa kanya, kaya natural, mas malalim ang pagkakaayos ni Tianjun ng mga impormante sa teritoryo ni Big Head Fang. Ang binata sa kanyang harapan ay isang taong itinanim ni Tianjun sa teritoryo ni Fang dito. Bagamat matagal na siyang hindi nakapunta doon, sa kanyang flexible na pag-iisip, isa na siyang maliit na pinuno. Madali para sa kanya na malaman ang ilan sa mga sikreto ni Fang dito. Ngayon, hindi sinasadyang nalaman ng binatang ito na ang Big Head Fang ay pinagkatiwalaan ng isang tao upang turuan si Huang Feng ng leksyon. Bagamat hindi niya kilala kung sino si Huang Feng at hindi pamilyar kay Huang Feng, iuulat niya ang ilang mahahalagang bagay kay Tianjun. Para sa bagay na ito, binigyan ito ng malaking kahalagahan ni Big Head Fang. Tila napakalakas ng pinanggalingan ng taong nagtiwala sa bagay na ito sa kanya. Gusto ni Big Head Fang na paboran ang taong ito, kaya dapat niyang gawin itong mabuti. Kaya naman, iniulat din ng binatang ito ang bagay na ito kay Tianjun. "Sige, mauna ka na. Aakyat tayo mag-isa mamaya," sabi ni Tianjun. "Kuya Jun, bakit hindi mo tawagin ang mga kapatid?" Bagamat 3 tao lang ang dinala ni Big Head Fang, sa lugar na ito, marami siyang tao. Sabi ng binata na may halong pag-aalala. "Okay lang, may master pa naman ako," sabi ni Tianjun. Sa oras na ito, maaari lamang niyang piliin na maniwala kay Huang Feng. Tumingin ang binata kay Huang Feng na may kaina-hinalang tingin. Hindi niya alam kung anong klaseng kasanayan mayroon ang master na ito. Gayunpaman, alam niya ang husay ni Kuya Jun. Kung sinabi ni Kuya Jun na master ang kabilang partido, siguradong hindi mahina ang kabilang partido. Kaya naman hindi na kumibo ang binata.
Sa halip, kumislap siya at nawala sa paligid na parang hindi siya nagpakita. Hindi masama ang kapatid mo. Pagkaalis ng binata, sinabi ni Huang Feng kay Tianjun. Well, walang problema in terms of loyalty. Tsaka flexible ang utak niya. Gusto kong maghintay kung kailan hindi na kaya ni Big Head Fang. Gusto ko siyang sanayin ng mabuti. Sabi ni Tianjun. Kung gayon hindi ko akalain na maghihintay ka ng matagal. Nakangiting sabi ni Huang Feng. May mga pagdududa si Tianjun. Sa katunayan, nang tawagan siya ni Huang Feng ngayon, may mga pagdududa siya sa kanyang puso. Hindi niya alam kung paano gustong lutisin ni Huang Feng ang problemang ito. Negosasyon. Iyon ay malinaw na imposible. Alam pa ni Tianjun kung anong klaseng tao si Big Head Fang. Ang usaping ito ay hindi madaling maayos. Away. Ito ay tiyak. Gayunpaman, hindi alam ni Tianjun kung hanggang saan gustong gawin ni Huang Feng. Talunin ang kabilang partido. Ito ay tila napaka-posible. Gayunpaman, maraming tao ang nagpo-protekta sa kabilang partido. Mahirap sabihin kung maaaring sakta ni Huang Feng ang pangunahing katawan ng kabilang partido. Bukod dito, ang background ng kabilang partido ay mas malamang na gumanti. Hindi alam ni Tianjun kung ano ang planong gawin ni Huang Feng. Hindi ito inisip ni Huang Feng, ngunit ngayon ay nagplano siyang ayusin ito minsan at para sa lahat. Kasabay nito, nais din niyang itatag ang kanyang kapangyarihan. Hindi niya gustong maabala ni sinumang Tom, Dick, o Harry sa hinaharap. Kabanata 586. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Sa harap ng kanyang mga kampan, tiyak na magkakaroon ng sariling opinyon si Tianjun. Gayunpaman, sinusundan na niya ngayon si Huang Feng. Bukod dito, ang bagay na ito ay pangunahing bagay ni Huang Feng. Sa makatuwid, natural na kailangan niyang humingi ng opinyon ni Huang Feng. Inom tayo at magkagulo. Casual na, sabi ni Huang Feng. Uminom at manggulo. Medyo natarante si Tianjun. Naisip niya kaagad na maaaring gusto ni Huang Feng na akitin si Big Head Fang. Sa katunayan, hindi sang-ayon si Tianjun sa diskarteng ito. Kung pumunta si Huang Feng dito para turuan ng leksyon si Big Head Fang, maaari na siyang pumunta ngayon. Anyway, alam na nila ngayon ang lokasyon ng isa't isa. Bukod dito, mayroon lamang 3 anak si Big Head Fang. Ang 2 sa kanila ay ganap na makitungo sa kanila. Matapos turuan ng leksyon si Big Head Fang, naitatag na sana nila ang kanilang prestihiyo at maaaring umalis. Kung ganoon, kahit gaano pa karami ang mga kababata ni Big Head Fang, hindi nila sila mapipigilan. Aalis na sana sila noon. Ngayon, kung gusto ni Huang Feng na magdulot ng gulo, talagang maakit niya ang atensyon ni Big Head Fang. Gayunpaman, para sa ganitong uri ng bagay, si Big Head Fang ay malinaw na hindi gagawa nito sa kanyang sarili. Tiyak na hahayaan niya ang kanyang mga kampan. Kung hindi sapat ang 1, 2. Kung ang 2 ay hindi sapat, pagkatapos ay 5. Anyway, marami siyang underlings dito. Maaari nilang harapin sina Huang Feng at Big Head Fang. Sa oras na iyon, kaharap nila ang mga kampan ni Big Head Fang, hindi ang Big Head Fang mismo. Bukod dito, sa ilalim ng pagkubkob ng napakaraming kampan, hindi nila alam kung makakatakas sila ng hindi nasaktan. Gayunpaman, dahil nakapagdesisyon na si Huang Feng, hindi tumutol si Tianjun. Anyway, nang sinundan niya si Huang Feng palabas, naisip na niya ito. At worst, bugbugin lang siya. Tsaka naisip na niya, ang kanyang buhay ay magiging kay Huang Feng sa hinaharap. Bakit ba niya pakialam ang pambubugbog na ito? Hindi alam ni Huang Feng ang iniisip ni Tianjun. Sa katunayan, sa simula, si Huang Feng ay may kaparehong ideya kay Tianjun. Direktang hahanapin nila si Big Head Fang at bugbugin siya hanggang sa siya ay lumuhod at humingi ng awa. Gayunpaman, tila walang silbi. Si Big Head Fang ay gagantay pa rin pagkatapos. Ngayon, gusto niyang itatag ang kanyang prestihiyo. Kailangan niyang gawin ito minsan at para sa lahat. Kailangan niyang ipaalam sa mga taong iyon kung gaano siya kalakas para hindi sila makatagpo ng problema sa kanya sa hinaharap. Pagkatapos, kailangan niyang gawin ang isang bagay na malaki. Kaya, diretsyong pumunta sina Huang Feng at Tianjun sa ikatlong palapag, humingi ng pribadong silid, at direktang nag-order ng alak. Kailangang sabihin na ang amo nitong Golden Resplendence ay talagang isang may kakayahang tao. Ang mga prinsesa sa pribadong silid na ito ay walang katulad na ganda.
May mga puro, mapang-akit, at lahat ng klase ng malalandi. Sa kasamaang palad, malinaw na hindi pumunta dito sina Huang Feng at Tianjun para magsaya. Uminom lang si Huang Feng ng isang subo ng alak at itinapon ito sa sahig. Tapos, nakasimangot na sabi niya sa isang prinsesa na hindi pa umaalis. Anong nangyayari? Banibuli mo ba kami dahil wala kaming pera? Gusto mo talagang magbenta sa amin ng pekeng alak? Panipi, natigilan ang prinsesa sa private room. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng ganitong sitwasyon. Hindi niya maiwasang medyo matigilan. Gayunpaman, agad siyang nag-react at mabilis na sinabing, "Boss, baka nagkamali ka. Wala kaming pekeng alak dito. Imposibleng magbenta ng pekeng alak. Ibig mong sabihin nagsisinungaling ang amo ko." Sa oras na ito, alam ni Tianjun na oras na para gawin niya ang isang bagay. Pagkatapos ng lahat, sa harap ni Huang Feng, kailangan niyang ituring ang kanyang sarili bilang isang tagasunod. Kaya naman, imposibleng gawin ng kanyang amo ang lahat. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Sabi ng prinsesa sa private room, "I think that the boss might have misunderstood. I don't mean na siya ay sadyang nagsisinungaling. I think that's what you mean. How dare you say na nagsisinungaling kami kapag nagbebenta ka ng pekeng alak?" Sabi ni Tianjun. Sa mga oras na ito, kumalma na ang prinsesa sa pribadong silid. Kung tutuusin, kadalasan ay nakakausap niya ang lahat ng uri ng bisita. Anong uri ng mga tao ang hindi niya nakita noon? Isa na siyang matalinong tao. Ngayon ay naunawaan na niya na sina Huang Feng at Tianjun ay sadyang dumating para manggulo. O wala silang pera at gustong humanap ng dahilan para kumain at sumugod. Marami na siyang nakita sa dalawang uri ng taong ito, ngunit sa huli, wala silang magandang wakas. Sa pag-iisip na ito, tiningnan niya si Huang Feng at ang isa pang lalaki mula ulo hanggang paa. Then, a look of disdain appeared on her face as she said, "Sabi ko, kung wala kang pera para uminom, sabihin mo lang. Don't use such a lousy excuse." Hindi nakakagulat na isipin ng prinsesa sa pribadong silid na narito sina Huang Feng at Tianjun para manloko. Bagamat tinawag ni Tianjun si Huang Feng na amo, ang mga damit sa katawan ni Huang Feng ay nagdagdag ng hindi hihigit sa 10,000 yuan. Maaaring ito ay 1 o 2,000 yuan. Hindi ito masyadong mahirap husgahan para sa prinsesa na madalas na nagmamasid sa lahat ng uri ng tao sa pribadong silid. Sa katunayan, ang pribadong silid na nabuk ni na Huang Feng at Tianjun ay may pinakamababang konsumo na 5,000 yuan. Sa makatuwid, inisip ng prinsesa na ito na sina Huang Feng at Tianjun ay walang pera, ngunit iginiit pa rin na panatilihin ang pagpapakita. Gusto nilang kumain at uminom ng maayos. Sa huli, nalaman nilang wala silang pera para bayaran ang bill, kaya nakita nila ang hindi magandang dahilan para makakuha ng libreng pagkain o kung ano paman. Nang marinig ni Huang Feng ang mga salita ng babaeng ito, siya ay natigilan. Tapos, nag-react siya. Mababa ang tingin sa kanila ng kabilang partido, iniisip na nandito sila para kumain at magdash ngayon. Mapait na ngumiti si Huang Feng. Ito ay talagang hinuhusgahan ng mga tao sa pamamagitan ng kanilang hitsura. Mukha ba akong mahirap? Gayunpaman, si Huang Feng ay orihinal na handa na magdulot ng gulo ngayon, kaya hindi niya masisisi ang kabilang partido sa pagsasabi nito. Ganito ba ang pakikitungo mo sa mga bisita? Grabe talaga ang majestic clubhouse mo *sa. Maglakas loob kang makipag-usap sa mga bisita tulad nito. Sinong nagsabi sa'yo na wala tayong pera? Kung talagang pinapasaya mo ang amo ko, mabibili niya ang nightclub mo. Sabi ni Tianjun. Sino ang maniniwala? Halatang hindi naniniwala ang babae. Okay, ayoko makipag-usap sa iyo ng kalokohan. Papuntahin mo ang manager mo at ipaliwanag sa akin kung bakit mo ginamit ang pekeng alak para lokohin kami. Minamaliit mo ba kami, o pekeng alak lang ang binibenta mo dito? Sabi ni Tianjun. Matapos marinig ng prinsesa sa pribadong silid ang mga salita ni Tianjun, tumalikod siya at umalis nang walang sinasabi. Natukoy na niya na narito sina Huang Feng at Tianjun para manggulo. Para sa ganitong uri ng bagay, hindi niya responsibilidad. Karaniwang siya ang may pananagutan kung paano hahayaan ang mga bisita na gumastos ng mas malaki. Manager, 2 bisita sa private room 217 ang gustong kumain at magdash.
Matapos makita ang manager dito, dirdiretsong sabi ng prinsesa sa private room. Anong problema? Kumunat ang noo ng manager at sinabing, hindi naman sa wala pang gustong kumain at mag-dash dito noon pa, pero dahil bali ang paa ng ganoong klase ng tao, hindi na muling nagpakita ang ganyang tanga. Hindi niya inaasahan na may 2 taong hindi natatakot sa kamatayan ngayon. Pagkatapos, ipinasa ng prinsesa sa pribadong silid ang mga salita ni Huang Feng at Tianjun sa manager dito. Kabanata 587. Hindi ba talaga sila takot sa kamatayan? Matapos, pakinggan ang prinsesa sa private room, ungol ng manager dito. Mayroon nga silang pekeng alak dito, ngunit mayroon silang plano kung sino ang gagamit ng pekeng alak at kung kailan ito gagamitin. Natitiyak ng manager na ang alak sa pribadong silid ng grupo ni Huang Feng ay tunay na alak. Dahil ito ang unang pagkakataon na pumunta si Huang Feng dito, hindi sila maaaring gumamit ng pekeng alak para lokohin ang grupo ni Huang Feng sa simula. Kahit na gusto nilang ihain ito, kailangan nilang maghintay hanggang sa malasing ang grupo ni Huang Feng. Sa oras na iyon, hindi nila matukoy ang lasa ng alak. Kaya naman, sigurado ang manager na sadyang nanggugulo ang grupo ni Huang Feng, at malamang na narito sila para kumain at mag-dash tulad ng sinabi ng prinsesa sa private room. Naalala ko na pumunta si Boss Feng dito ngayon, di ba? Biglang sabi ng manager, oo, kanina pa siya. Sinasamahan siya ni Xiao Kui. Pervert ang lalaking iyon, at siya ay lubos na walang awa. Nabalitaan ko mula kay Xiao Kui na si Boss Fang ay laging mahilig makipaglaro at pahirapan sila. Speaking of Fang dito, ang prinsesa ay hindi estranghero sa pribadong silid na ito. Madalas siyang customer dito. Bukod dito, kapag nakikipag-chat siya sa kanyang mga kapatid na babae, alam din niya na may espesyal na fetish si Fang dito. Gusto niyang pahirapan ng mga tao. Matapos siyang samahan minsan, kailangan nilang magpahinga ng ilang araw bago sila makarecover. Okay, I know that guy is a pervert. You just have to bear with it. Anyway, hindi naman siya pumupunta dito araw-araw. With him, our place can be stable. Inalo sila ng manager. Alam ko, naaawa lang ako kay Xiao Kui at sa iba pa, sabi ng prinsesa sa pribadong silid. Huwag kang maawa sa kanila. Baka masayang masaya sila. Noon pa man ay napaka-generous ni Boss Fang. Sinabi ng manager, okay, huwag mo nang pag-usapan ito. Dahil nandito si Boss Fang, maaari mong sabihin sa kanya ang tungkol sa pribadong silid 217 at hayaan siyang humarap dito. Sige, pupunta na ako. Sabi ng prinsesa sa private room. Kapag may nakasalubong silang mga taong nanggugulo dito, kadalasan ay tinawag muna nila ang security. Kung hindi ito masolve ng security, magtatanong sila sa mga security guard. Kung tutuusin, kung humingi sila ng tulong sa mga security guard, kailangan nilang magbigay ng dagdag na benepisyo. Kaya naman, hindi nila tatanungin ng mga security guard kung kaya nila. Gayunpaman, dahil nandito si Boss Fang ngayon, hindi masamang hilingin sa kanya na tumulong. Dong dong dong, lumapit ang prinsesa sa pinto ng private room 308. Matapos huminga ng malalim, kumatok siya sa pinto. Pumasok ka. Isang mahinang boses ang nagmula sa loob. Pagkatapos, tinulak ng prinsesa ang pinto at pumasok sa pribadong silid. Gayunpaman, bahagyang napasimangot ang eksena sa loob. Nasa private room din ng prinsesang kasasabi niya lang na si Xiao Kui. Gayunpaman, siya ay hubad na ang kanyang mga kamay ay nakatali sa kanyang likuran. Nakaluhod siya sa lupa, at may tali ng aso sa leeg niya. Ang kabilang dulo ng tali ng aso ay nasa kamay ng isang tao na mas malaki kaysa karaniwan. Itinaas ng taong may malaking ulo ang letigo sa kanyang kamay at hinampas ito kay Xiao Kui. Isang mahinang ungol ang pinakawalan ni Xiao Kui, ngunit hindi siya sumigaw. Sa halip, nagpakawala siya ng tunog ng kasiyahan. Anong problema? Tumangala ang taong bumalot kay Xiao Kui sa prinsesa na kakapasok lang sa private room at nagtanong. Ang boses nito ay direktang gumising sa prinsesa. Dali-dali niyang ibinaba ang kanyang ulo at sinabing, 2 tao ang nanggugulo dito. Hiniling ng manager kay Boss Fang na harapin sila. Nasa room 217 sila. Bakit mo ako iistorbohin sa walang kabuluhang bagay? Ang taong iyon ay malinaw na medyo hindi nasisiyahan.
Ibinaling niya ang kanyang ulo at sinabi sa tatlo pang kasamahan at manunood sa pribadong silid, magayos kayo ng isang taong haharap dito. Turuan ang lalaking iyon ng magandang leksyon. Ipaalam sa kanya kung sino ang namamahala sa lugar na ito. Oo, tumayo ang isa sa tatlo at sinabi. Pagkatapos, tumalikod na siya at naghanda ng umalis. Gayunpaman, nang lumingon siya, ang kanyang mga mata ay nagtagal kay Xiao Kui ng ilang sandali. Ikaw naman, huwag kang aalis. Stay with me. Ang prinsesa na dumating para magulat ay aalis na sa lugar na ito na pinakanatakot sa kanya nang marinig niya ang boses ni Boss Fang. Dahil sa sinabi ni Boss Fang, napatigil siya sa paglalakad. Gusto na niyang tumanggi at umalis dahil natatakot siya sa gagawin nito. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na umalis ng ganoon lang. Alam niya kung gaano kahalaga si Boss Fang sa kanyang amo. Bukod dito, ang kanyang mga pamamaraan ay mabisyo. Kung talagang hindi niya ito binigyan ng mukha at umalis, hindi lang siya mahuhuli at magpapahirap ng malupit, baka mawalan pa siya ng trabaho bukas. Sa kanyang opinyon, ito ay isang napakagandang trabaho. Boss Fang, ako, may mga bisita pa akong naghihintay sa akin. Lumingon ang manager ng private room at ngumiti ng pilit, umaasang magbabago ang isip ni Boss Fang. Anong klaseng bisita ang sinasabi mo? Hayaan mo silang maghintay o maghanap ng iba. Sinong maglalakas loob na magnakaw ng taong gusto ko? Malinaw na ayaw magbago ng isip ni Boss Fang. Kaya naman, gaano man ayaw ng prinsesa, dahan-dahan lang siyang maglakad papunta kay Boss Fang at samahan ng matalik niyang kaibigan na si Xiao Kui. Sa sandaling ito, labis siyang nanghihinayang. Kung alam niya ng mas maaga, hindi siya aalis sa pribadong silid ni Huang Feng. Bagamat hindi sila mayaman, at least hindi nila siya tretuhin ng ganoon kalupit. Mas gugustuhin niyang kumita ng mas kaunting pera kaysa dumanas ng ganitong uri ng pagpapahirap. Gayunpaman, walang silbi ang pag-iisip tungkol dito ngayon. Sinisipa niya sina Huang Feng at Tian Jun sa kanyang puso. Kung hindi dahil sa kanila, hindi siya makakaranas ng ganitong uri ng pagpapahirap. Pagkaalis ng Alapiers ni Fang dito, hinanap niya ang iba pang Alapiers na nagbabantay sa nightclub. May nanggugulo. Hiniling sa amin ni boss na harapin ito, sabi ng nasasakupan. May nang-ahas na manggulo sa teritoryo ni boss. Siguradong pagod na silang mabuhay. Exactly. Bakit hindi nila idilat ang kanilang mga mata at tingnan kung sino ang namamahala dito? Ilan sila? Ang lakas ng loob nila. Hindi ba nila alam na ang mga nagdulot ng gulo noon ay maaari lamang mapilayan pagkatapos umalis sa lugar na ito? Panipi, ang mga nasasakupan ni Boss Fang ay pawang sumisigaw. Kasabay nito, medyo hindi sila nasisiyahan. Dumating si Boss Fang ngayon, ngunit may nagkataong gumawa ng gulo. Hindi ba't isa itong sampal para sa mga nagtagal dito? Tsaka nag-iinuman sila at nag-uusap tungkol sa mga babae dito sa mga oras na ito. Kakaiba kung maganda ang mood nila pagkatapos maistorbo. Dalawa lang sila. First time nila siguro dito. Hindi nila alam na ang lugar na ito ay nasa ilalim ng proteksyon ng amo. Puntahan mo sila at turuan sila ng leksyon. Sabi ng amo, dapat tayong maging malupit. Dapat turuan natin sila ng leksyon. In the future, they will have to keep their eyes open. Kabanata 588. Kayong dalawa lang ha. Masyadong mayabang ang 2 taong ito, akala ko marami silang tao. Obviously, sobrang nagulat sila na 2 lang ang tao sa grupo ni Huang Feng, at medyo nagulat din sila. Sa mga taong ito, bahagyang nagbago ang mukha ng isang tao, ngunit hindi ito napansin ng mga katabi niya. Ang taong ito ay ang binata na nagpadala ng mensahe kina Tian Jun at Huang Feng noon. Sa pagkakataong ito, matapos marinig ang ulat, nahulaan ng binata na ang 2 taong nagdulot ng gulo ay marahil ang Panginoon na pinag-usapan nila ni Kuya Jun. Bahagyang nag-aalala siya kay Huang Feng at Tian Jun. At the same time, medyo natarante rin siya. Bakit hindi direktang pumunta sina Huang Feng at Tian Jun kay Fang Deitu? Sa pagkakataong iyon, 3 o 4 na tao lang ang kailangan nilang harapin. Gayunpaman, sa ganitong sitwasyon, kailangan nilang harapin ang maraming tao. Mayroong halos 20 sa kanila dito, at mayroon ding ilang mga armas. Anong gustong gawin ni Kuya Jun? Napaisip ang binata. Sige, huwag kang maingay, pumunta na kayong 2 at harapin sila, sabi ng nagpadala ng mensahe.
Siya ang personal na bodyguard ni Fang Dato, kaya mas mataas ang kanyang katayuan kaysa sa mga ordinaryong underlang na ito. Aalis na ako, uminom lang ako ng alak, gusto kong igalaw ang katawan ko. Sa oras na ito, may tumayo at nagsabi, sasamahan kita, gusto kong makita kung sino ang walang ingat, nangangahas na manggulo sa 2 tao lang. Tumayo ang isa pang tao at sinabi, sige, alis na kayong 2, dali, hintayin ko ang balita nyo dito, hinihintay pa ni boss ang reply ko. Sabi ng bodyguard, sige, maghintay ka, hindi magtatagal. Kaya, lumabas ang 2 tao at dumiretso sa pribadong silid ni Huang Feng at Tian Jun. Bang! Ang 2 taong ito ay dumating upang mag-away, natural, hindi nila sinasadya na maging magalang. Pagdating nila sa private room ni Huang Feng, diretso nilang sinipa ang pinto ng private room. Sino ba ang may lakas ng loob na manggulo dito? Lumabas ka na, sigaw ng isa sa mga lalaki sa kwarto. Hindi nagulat sina Huang Feng at Tian Jun sa sitwasyong ito. Hindi sila gumawa ng kahit kaunting galaw, ngunit ang kanilang pag-uugali ay nagpagalit sa 2 subordinate ni Fang Dato. Bingi ka ba o bulag? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Nang makita ng lalaki na hindi siya pinapansin ni Huang Feng at Tian Jun, ang kanyang mukha ay napakapangit, at muli niyang sinabi. Ang ingay kaya, bulong ni Huang Feng sa sarili. Pagkatapos, dinampot niya ang lata ng beer sa mesa at marahas na itinapon iyon. Mukhang napagtanto ng lalaki na may masamang mangyayari. Gusto niyang umiwas, ngunit halatang huli na ang lahat. Nakita niya ang isang itim na tuldok na biglang lumaki, at pagkatapos, tumama ito sa kanyang ulo. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay umikot pabalik, at sa isang plop, siya ay nahulog sa lupa at nawalan ng malay. Sa wakas ay mas tahimik na ngayon, sabi muli ni Huang Feng. Ang mga salita ni Huang Feng ay gumising din kay Tian Jun at sa ibang tao na dumating upang turuan sila ng leksyon. F***, you actually dare to do it. Tingnan mo kung hindi kita papatayin. Ang kanyang kasama ay na-knockout, ngunit ang natitirang tao ay hindi natakot na tumakas. Sa halip, sumugod siya kay Huang Feng na may mabangis na mukha at iwinagayway ang kanyang kamao, gustong turuan si Huang Feng ng leksyon. Hindi mo alam ang kahulugan ng kamatayan. Muling sabi ni Huang Feng. Nang akmang kikilos na si Tian Jun sa tabi niya ay itinaas na niya ang kanang paa at sinipa ang tiyan ng kausap. Biglang umatras ang lalaki sa mas mabilis na bilis. Ubo-ubo. Matapos bumagsak sa lupa, hindi kaagad nakabangon ang lalaki, ngunit niluwagan niya ang kanyang paghinga sa lupa. Pumunta ka at tawagan ang manager. Gusto naming magtanong tungkol sa peking alak na ito. Ayaw naming mag-aksaya ng oras sa mga taong walang kaugnayan, sabi ni Huang Feng. Hintayin mo na lang ako. Matapos magpumiglas ng lalaki na bumangon ay mabilis itong tumakbo pabalik. Wala man lang siyang pakialam sa mga kasama niya. Siyempre, hindi niya tatawagan ang manager, kundi para tawagan ang kanyang mga kapatid para tumulong sa pagharap kay Huang Feng. Mas malakas ka kaysa dati. Sa oras na ito, sinabi ni Tian Jun kay Huang Feng. Ngayon lang niya nakita ang kilos ni Huang Feng. Palihim niyang naisip na kahit siya iyon, baka hindi niya maharangan ang sipa ni Huang Feng at ang naunang bote ng beer. Kung hindi, bakit kita dadalhin dito mag-isa? Ibinuhos ni Huang Feng ang kanyang sarili ng isang baso ng beer at sinabi habang umiinom. So may plano ka na. Nag-alala ako sa wala noon. Sabi ni Tian Jun. Sa oras na ito, alam niya na noong nagpa siya si Huang Feng na harapin si Fang Dato ng mag-isa. Hindi ito dahil sa siya ay mayabang, ngunit dahil mayroon siyang kakayahan. Kahit na hindi siya pumunta dito ngayon, kung si Huang Feng ay dumating na mag-isa, walang magiging problema. Hehe, ngayon wala kang dapat ikabahala na mabugbog ka kung susundin mo ako diba? Nakangiting sabi ni Huang Feng. Hindi ako nag-alala noon, sabi ni Tian Jun, dahil nagpa siya siyang sundan si Huang Feng sa hinaharap. At magtrabaho para kay Huang Feng, hindi siya mag-aalala o matakot sa anumang panganib. Nang ipagpatuloy ni na Huang Feng at Tian Jun ang masayang pag-inom ng peking alak, bumalik sa dati niyang pwesto ang lalaking pinalayas ni Huang Feng. Hoy, ang bilis mong bumalik. Napatingin sa kanya ang bodyguard ni Fang Dato na nagtataka at sinabing. Hindi kaya umalis ng mag-isa ang 2 manggugulo. Cough cough, hindi maganda ang mood ng lalaki sa mga oras na ito. Ilang beses siyang umubo,
pero hindi pa rin siya makahinga. Sa oras na ito, natuklasan din ng iba ang abnormalidad. Napakapangit ng mukha ng lalaki, at sa pagkakataong ito, siya na lang ang nakabalik. Ang ibang tao ay wala nang makita. Bakit ka bumalik mag-isa? Ano ang nangyayari? Sabihin mo. May nag-aalalang tanong. Ubo-ubo, ang taong iyon, ubo-ubo, ay isang eksperto. Sa wakas ay natapos ng lalaki ang kanyang pangungusap habang umuubo. Dalubhasa, napakalakas, nabugbog ka niya, panipi. Si Little Yu ay nawala ng malay sa pamamagitan ng bote ng beer, at nakahiga pa rin doon. Pinagtatabuyan ako ng lalaking iyon, hindi man lang ako nakaiwas, sobrang bilis ng lalaking iyon. Sa wakas ay napabuntong hininga ang lalaki, at nagsalita ng mas maayos. Ganyan ba talaga siya kalakas? May nagtatakang tanong. Gaano siya kalakas? Dalawa lang ang tao nila, ang dami naming tao. Bakit tayo matatakot sa kanila? Panipi. Oo, fair na, sabay na tayo, patayin sila. Ang mga natitirang tao ay lahat ay may galit sa kanilang mga mukha. Kung tutuusin, ito ang kanilang teritoryo. Ngayon, hindi lang dumating ang kabilang partido para manggulo. Nasaktan pa nila ang kanilang mga tao. Paano nila ito matatanggap? Bukod dito, mas marami silang kakampi kaysa sa kabilang partido, kaya hindi nila kinaya. Tumayo din ang bodyguard ni Fang Dato at sinabing, sabay na tayo, gusto kong makita kung gaano kalakas ang dalawang lalaking ito. Kabanata 589. Pinangunahan ng bodyguard ni Big Head Fang ang isang grupo ng mga tao sa pribadong silid kung saan naroon sina Huang Feng at Tianjun. Kasama rin sa kanila ang binata na naghatid ng mensahe kay Tianjun. Ang mga taong ito ay may nakamamatay na hitsura sa kanilang mga mukha sa oras na ito. Sa kanilang opinyon, ang pag-uugali ni Huang Feng at Tianjun ay seryosong pumukaw sa kanilang dignidad. Dapat nilang turuan si Huang Feng ng magandang aral at ipaalam sa kanila na hindi lahat ay maaaring talunin. Bang! Marahas na muling sinipa ang pinto ng pribadong silid ni Huang Feng at Tianjun. Isang grupo ng mga tao ang nagsisiksikan at biglang napuno ang maliit na pribadong silid ni Huang Feng. Little Yu, kamusta ka na? Panipi. Ang bodyguard na may malaking ulo na pinuno ay natagpuan din ng kababata na ngayon ay nakahandusay pa rin sa lupa. Pumunta siya sa harap upang tumingin. Matapos suriin ang sitwasyon ni Little Yu, tumayo siya at tumingin kina Huang Feng at Tianjun na may malamig na mukha at sinabing, sino ka? Bakit ka nanggugulo dito? Panipi, medyo matino ang bodyguard sa mga oras na ito. Napagtanto niya na maaaring hindi ordinaryong tao sina Huang Feng at Tianjun. Pagkatapos ng lahat, ang mga ordinaryong tao ay hindi maaaring patumbahin ang isang tao gamit ang isang lata ng beer mula sa ganoong kalayuan. Sa makatuwid, nais niyang makakuha ng impormasyon mula kina Huang Feng at Tianjun upang makita kung sino sina Huang Feng at Tianjun. Kung tutuusin, may ilang mga tao sa kanilang linya ng trabaho na hindi maaaring masaktan. Gayunpaman, tila narinig ni Huang Feng at Tianjun ang kanyang mga salita at hindi nakita ang napakaraming tao na pumasok. Nagpatuloy sila sa pag-inom ng pekeng alak. Malungkot ang mukha ng bodyguard na nagtanong. Pagkatapos ng lahat, hindi siya pinansin ni Huang Feng at Tianjun sa harap ng napakaraming tao. Siguradong hindi siya masaya sa kanyang puso. Gayunpaman, hindi naman siya masyadong walang utak. Kahit galit siya ay pinigilan niya pa rin ito. Tumingin siya kina Huang Feng at Tianjun at sinabing, dalawang magkaibigan, ang lugar na ito ay nasa ilalim ng proteksyon ni Boss Fang. Ano ang problema? Pwede ba tayong mag-usap ng maayos? Oh, Big Head Fang. Hinanap ko na sana siya. Nandito din ba siya? Papuntahin niya ako at humingi ng tawad sa amin. Ang usapin ngayon, kakalimutan na natin, sabi ni Huang Feng. Bastos, sino ka sa tingin mo? Hiniling mo talaga sa boss namin na humingi ng tawad sa iyo. Panipi, F***sec, aling Little B** starred ang mayabang. Gusto na ba niyang mamatay? Ang amo ba natin ay makikita mo dahil lang sa gusto mo? Isa-isang sumigaw ang mga kampa ni Fang Dato. Sa kanilang opinyon, hindi sila inilagay ni Huang Feng sa kanyang mga mata. Bakas din sa mukha ang bodyguard na nangunguna sa grupo. Tinawag ni Huang Feng ang kanyang amo sa kanyang palayaw sa harap nila. Halatang alam niya ang pagkakakilanlan ng kanilang amo. Bukod dito, hindi niya inilagay sa kanyang mga mata ang kanilang amo. Anong ingay?
Hindi mo ba narinig ang sinabi ng amo ko? Tawagan si Big Head Fang para mag-alok ng toast at humingi ng paumanhin. Kung hindi, ang bagay ngayon ay, sa oras na ito, si Tianjun, na nakaharap sa lahat mula sa gilid, ay tumalikod at sinabi sa maraming alipin ni Fang Dato. Ito ay malaking ulo Fang. Tianjun, ang pinuno ng mga bodyguard, si Head Fang, ay nakilala sa unang tingin ang pagkakakilanlan ni Tianjun at napabulalas. Kasabay nito, nagulat din ang binata na nagsumbong kay Tianjun noon. Hindi niya inaasahan na tatawagan talaga ni Tianjun ang binata na amo. Dapat malaman na ang amo na ito ay hindi basta-basta tinawag. Isa pa, nasa harap ito ng napakaraming tao. Sa pag-iisip ng nakaraan, tila nakatanggap ng insider information ang kanilang amo na si Tianjun. Naghanda siya ng maaga at nakakuha ng napakaraming lugar ng sabay-sabay. Bukod dito, tila may espesyal na pagtrato sa kanila ang mga pulis. Noong mga oras na iyon, pribadong pinag-uusapan ng ilang tao kung sino ang nasa likod ni Boss Tianjun. Ngayon, tila ito ang binata. Matalino ang binata. Sa oras na ito, marami na siyang naisip. Kilala mo ba ako? Kumunat ang noo ni Tianjun at tumingin sa kabilang party. Kahit maliit lang siyang amo, hindi siya narcissistic to the point na kilala siya ng lahat. Sa mga kaedad niya, maliban sa mga amo, maaaring narinig na nila siya o nakita ang kanyang larawan. Imposibleng makilala siya ng mga ordinaryong tao. Gayunpaman, ang taong nasa harap niya ay halatang hindi isang maliit na karakter. Siya ay isang taong pinagkakatiwalaan ng Head. Sa makatuwid, sasabihin sa kanya ng Head ang maraming bagay. Kaya naman, hindi nakakagulat na. Alam niya ang pagkakakilanlan ni Tianjun. Hindi sinagot ng tao ang tanong ni Tianjun. Sa halip, sumimangot siya at tumingin kina Huang Feng at Tianjun. Habang hinuhulaan ang pagkakakilanlan ni Huang Feng, iniisip niya kung bakit pumunta dito ang Tianjun na ito para manggulo. Si Tianjun ay isa ring Big Brother level figure. Imposibleng gumawa siya ng gulo sa teritoryo ng ibang tao nang walang dahilan. Siya ay dapat magkaroon ng kanyang layunin. Kasabay nito, dahil sa pakikilahok ni Tianjun sa bagay na ito, imposibleng maging mabait. Tianjun, anong gusto mong gawin? Naisip na ngayon ng bodyguard na ang bagay na ito ay pinangunahan ni Tianjun. Bukod dito, naisip na niya na halatang hindi galit si Tianjun dahil sa pekeng alak. Wala lang, gusto ko lang lumapit si Boss Fang at humingi ng tawad sa amin. Sabi ni Tianjun, ito ay imposible. Mapagpasyahang umiling ang tao at sinabing, pakiusap umalis ka na. Kung hindi, huwag mo kaming sisihin sa pagiging impolite. Dahil nakilala niya ang pagkakakilanlan ni Tianjun, hindi agad pinili ng tao na kumilos kaagad. Dahil kapag may nangyari kay Tianjun dito, hindi ito magiging maliit na bagay. Ito ay magiging sanhi ng pag-aaway ng dalawang puwersa. Nang walang pahintulot ng kanyang amo, halatang hindi siya nang ahas na gawin iyon. Kung hindi dumating si Boss Fang para humingi ng tawad, hindi kami aalis. Sabi ni Tianjun, kung ganoon ay huwag mo kaming sisihin sa pagiging impolite, sabi ng bodyguard. Tara, invite silang dalawa na lumabas para sa akin. Ang mga kababatang iyon ni Boss Fang ay sabik na turuan si Huang Feng ng leksyon. Hindi nila kilala sina Tianjun at Huang Feng. Sa kanilang opinyon, ang paggawa ng gulo sa kanilang teritoryo ay hindi nagbibigay sa kanila ng mukha. Nililigawan nito si kamatayan. Ngayon na sa wakas ay nakakuha na sila ng pahintulot, isa-isa, hindi nila maiwasang gustong kumagat at turuan ng leksyon si Huang Feng. Gayunpaman, dalawang tao ang mas mabagal kaysa sa mga tao sa kanilang paligid. Ang isa ay ang undercover na itinanim ni Tianjun, at ang isa ay ang taong sinipa ni Huang Feng noon. Bagamat gusto niyang maghiganti, alam din niya na napakalakas pa rin ni Huang Feng. Kahit na matalo nila si Huang Feng, ang taong unang sumugod ay tiyak na matatalo ni Huang Feng. Sa makatuwid, siya ay sinasadya na isang hakbang na mas mabagal kaysa sa mga tao sa paligid niya. Gusto niyang hayaan muna ang kanyang mga kasama, at siya ang huling aakyat para tapusin ang trabaho. Para sa pag-uugali ng mga taong ito, hindi nagulat si Huang Feng. Sila ay orihinal na dumating upang gumawa ng gulo. Kung ang kabilang partido ay hindi gumawa ng isang hakbang, hindi nila alam kung ano ang gagawin. Kabanata 570,
Katulad nito, hinihimas din ni Tianjun ang kanyang mga kamao at hinihimas ang kanyang mga palad. Gusto niyang mag-ehersisyo ng maayos. Nakita niya ang nakaraang pagganap ni Huang Feng. Napagpasyahan na niya ang pagsingil at paglusob sa mga linya ng kaaway para kay Huang Feng. Handa pa siyang ibigay ang kanyang buhay. Kung kailangan niyang umasa sa kanyang amo sa lahat, ano pa ang silbi niya? Gayunpaman, nang siya ay tatayo na, naramdaman niyang pinipigilan siya. Kahit anong pilit niya, walang paraan para makawala. Tiningnan niya si Huang Feng na may pagdududa. Hindi niya alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Kasabay nito, medyo nabigla rin siya sa lakas ni Huang Feng. Marahan lang siyang hinawakan ni Huang Feng, at hindi siya makatayo. Don't do it. Let me do it today. If you want to do it, there will be opportunities in the future. Sabi ni Huang Feng kay Tianjun. Alam ni Huang Feng ang iniisip ni Tianjun. Bukod dito, pagkatapos magtanong kay Bai Xiaoru noon, tinanggap din niya ang kahilingan ni Tianjun. Sa makatuwid, hindi niya nagustuhan ang mga aksyon ni Tianjun. Gayunpaman, pumunta siya dito ngayon upang itatag ang kanyang prestihiyo. Ayaw niyang may manggulo sa buhay niya sa hinaharap. Kung tutuusin, karamihan sa kanyang iniisip ay kung paano kumita at pagkatapos ay ipagpalat sa gusto niya sa storage box. Para sa mga nakakainis na bagay na ito, ayaw niyang masyadong pakialaman. Nag-alinlangan si Tianjun, ngunit pagkatapos ay sinabi, okay. Pagkatapos noon, tumingin si Huang Feng sa mga kababata ni Big Head Fang at sinabing, huwag mag-aksaya ng oras. Magsama-sama kayo. Hindi ito dahil sa mayabang si Huang Feng, ngunit dahil nararamdaman niya na ang mga taong ito ay mga ordinaryong tao lamang. Maaaring mas mabangis sila, ngunit ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay karaniwan. Kaya naman, kahit marami silang tao, hindi siya gaanong nag-alala. Ang mga taong ito na idinagdag ay hindi maihahambing sa isang third-rate na master. Damn, don't stop me. Tingnan mo kung hindi ko matalo hanggang mamatay ang mayabang na to. Go, kayong lahat, patayin ang taong ito. Ang mga salita ni Huang Feng, sa kanyang opinyon, ay walang gaanong kahulugan dahil alam niya na ang mga taong ito ay hindi niya kakayahan. Sa makatuwid, upang makatipid ng oras, natural na umaasa siya na ang mga taong ito ay sabay na umatake. Gayunpaman, sa mata ng iba, ito ay labis na mayabang. Kailangang malaman ng isa na mayroong higit sa 20 tao sa kanilang panig, at ito ang kanilang teritoryo. Gayunpaman, ang grupo ni Huang Feng ay mayroon lamang 2 tao, at talagang hiniling niya sa kanila na sabay na umatake. Kung hindi ito kay abangan, ano? Bilang resulta, isa-isang sumugod ang mga taong ito patungo kay Huang Feng. Mabangis ang kanilang mga mukha at may malupit na ngiti sa kanilang mga mukha. Parang nakita na nila Huang Feng at Li Wuyo na binugbog sa lupa at nagmamakaawa. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon nalaman ng mga taong ito kung ano ang ibig sabihin ng pagiging puno ng ambisyon, ngunit ang katotohanan ay napakanipis. Nakaupo pa rin si Huang Feng sa sofa, ngunit sa isang kisap mata, nawala siya. Nagtataka pa rin sila kung saan nagpunta si Huang Feng, ngunit nakakita sila ng isang figure na mabilis na gumagalaw sa gitna nila. Fang! 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 Si Huang Feng ay nasa gitna ng mga kampon ni Fang dito, patuloy na naghahanap. Dahil ginamit niya ang wave-like subtle steps, hindi man lang mahawakan ng mga taong iyon ang sulok ng damit niya. Isa-isa silang pinalipad niya. Si Huang Feng ay orihinal na dumating para manggulo, kaya natural, hindi niya sinasadyang magpigil. Dahil dito, naging miserable ang mga underlang na iyon. Isa-isa, parang tinamaan ng gravity ang kanilang mga tiyan. Ang kanilang mga panloob na organo ay pinagsama-sama, at ito ay lubhang hindi komportable. Siyempre, sa mga taong ito, mayroong ilang mga maswerte. Ang undercover na itinanim ni Tianjun sa Fang dito ay hindi inatake ni Huang Feng. Gayunpaman, upang hindi makapukaw ng hinala, marahan siyang hinawakan ni Huang Feng. Ang kabilang partido ay halatang matalinong tao. Agad siyang napasigaw at bumagsak sa lupa. Pagkatapos, hinawakan niya ang tiyan niya at gumulong-gulong sa lupa na parabang maraming sugat ang natamo niya. Ang makatutuhanang pag-arte na iyon ay halos mapagkakamalang isipin ni Huang Feng na talagang nasaktan niya ang kabilang partido. Wala pang 10 segundo, ang mga taong sumisigaw na turuan si Huang Feng ng leksyon ay sumisigaw na at gumulong-gulong sa lupa sa oras na ito.
Kung ano-ano lang ang sinabi nila, parang biro lang. Ngayon, ikaw na lang ang natitira. Tumingin si Huang Feng sa bodyguard na sadyang iniwan niya at sinabi. Medyo namutla ang mukha ng bodyguard sa mga oras na ito. Upang maging personal na bodyguard ni Feng Deitu, ang taong ito ay malinaw na may ilang mga kasanayan. Gayunpaman, nakita na lang niya si Huang Feng na binugbog ang mga kampa ng amo sa isang iglap, at si Huang Feng ay hindi nagtamo ng anumang pinsala. Alam ng taong ito na si Huang Feng ay isang dalubhasa, isang tunay na dalubhasa, isang dalubhasa na hindi niya kayang talunin. Gayunpaman, kung gusto pa rin niyang magpatuloy sa pagtatrabaho para kay Boss Fang, hindi siya basta-basta makakatakas ng ganito. Kung hindi, kahit na iwasan niya ang isang pambubugbog, ang kanyang amo ay makipag-ayos sa kanya pagkatapos, at siya ay magiging mas kaawa-awa. Sa makatuwid, nang makita ng bodyguard si Huang Feng na nakatingin sa kanya, naglabas siya ng isang natitiklop na kutsilyo mula sa kanyang bulsa. Sa mahinang pag-indayog, nakabuka na ang kutsilyo, kumikislap ng nakakatakot na liwanag. Gamit ang kutsilyo sa kanyang kamay, sa wakas ay nagkaroon ng kumpiyansa ang puso ng bodyguard. Tumingin siya kay Huang Feng at sinabing, aaminin ko na napakalakas mo, pero kahit na mas makapangyarihan ka, nasaktan mo ang aming Boss Fang. Tapos ka na. Inakala ng bodyguard na halatang kasabwat sina Huang Feng at Tian Jun. Gayunpaman, marami siyang alam. Alam niyang pinaplano kamakailan ng kanyang amo na agawin ang teritoryo ni Tian Jun. Malakas ang kakayahan ni Huang Feng, ngunit marami silang kayang pagbigyan. Bukod dito, nagkaroon sila ng kalamangan sa mga numero. Hindi niya akalain na may mababago si Huang Feng. Ganun ba? Maaari mong subukan, sabi ni Huang Feng. Ha! Hindi na nagsayang ng salita ang bodyguard. Lumakad siya pasulong at sinaksak ang kutsilyo sa kanyang kamay kay Huang Feng. Ang matalim na dulo ng kutsilyo ay tila kayang tumagos kay Huang Feng sa susunod na segundo. Gayunpaman, idinilat ng bodyguard ang kanyang mga mata at puno ng hindi makapaniwala ang kanyang mukha. Dahil ang kutsilyo sa kanyang kamay ay mahigpit na ikinapit ng dalawang daliri ni Huang Feng. Kahit anong pilit niya, hindi niya magawang tusukin pasulong kahit 1 sentimetro. Bumalik ka, itinaas ni Huang Feng ang kanyang paa at sinipa ang dibdib ng bodyguard. Napaatras ng ilang hakbang ang bodyguard. Bagamat sinubukan niyang patatagin ang kanyang katawan, bumagsak pa rin siya sa lupa sa huli. Puno ng kawalan ng pag-asa ang mukha niya. Hindi niya agad nasuri ang kanyang pinsala. Sa halip, medyo natulala siya. Mukhang hindi pa siya nakaka-recover sa suntok kanina. Hindi niya inaasahan na ganoon kadaling matatalo siya ni Huang Feng. Noong una, naisip niya na kahit na gusto siyang talunin ni Huang Feng, magtatagal ito. Nagkaroon pa siya ng pagkakataon na saktan si Huang Feng. Gayunpaman, ang katotohanan ay malupit. Naisip niya na ang kanyang mabangis na pag-atake ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit sa harap ni Huang Feng. Pinigilan pa siya ni Huang Feng gamit ang dalawang daliri. Paano niya matatanggap ang ganoong kalaking pagkakaiba ng ganoon kadali?